Alam na alam ni Coach Tim Cone na ang tunay na bakbakan para sa Gilas team ay ang laro nila laban sa team ng New Zealand at Australia sa second window ng FIBA World Cup Asian Qualifiers. Kay Soto ang player na ating pinakahihintay at siya nga rin talaga ang hinihintay ni Coach Tim Cone dahil kung meron tayong Kai ay isang malaking boost ito para sa Gilas team sa loob ng paint. Magkakaroon tayo ng dagdag puwersa sa shaded area sa depensa, opensa at maging sa pagkuha na rin ng rebound. Alam na ito ni Coach Tim Cone at mga Pinoy basketball fans. Nasubukan na ang impact ni Kai laban sa malalakas na teams at pinataob natin ang team ng Latvia at New Zealand sa tulong ng isang halos nasa 7'3" na big man at ito ay walang iba kung hindi nga ay si Kai. 64 years na hinintay natin ang panalo kontra sa team ng Latvia. Mga record-breaking wins ang kayang gawin ng Gilas kung kompleto ang ating lineup. Aminado naman si Coach Tim Cone na masaya sila sa panalo kontra sa team ng Guam pero nakita talaga niya sa kanilang laro na kulang pa ang kanilang ipinakita o yung effort nila para tumapat kontra sa team ng New Zealand at Australia sa second window. Kaya asahan natin ulit ang konting pagbabago sa Gilas lineup pagdating ng second window ng FIBA World Cup Asian Qualifiers na gagamitin ni Coach Tim Cone laban sa team ng New Zealand at Australia. Automatic na nga na magkakaroon ng Gilas upgrade ang lineup natin sa second window dahil babalik na nga si Kai at alam pa natin na merong JDL na unti-unti nga ring ini-integrate ni Coach Tim Cone sa kanyang sistema at asahan natin na maglalaro nga rin si JDL sa FIBA World Cup Asian Qualifiers dahil mahaba-haba ang torneo o event na ito ng FIBA. Marami pang laro ang Gilas lalong-lalo na nga at nakakatiyak tayo na pasok na tayo sa next round o sa mga cross matches laban sa ibang teams ng ibang grupo dahil sa panalo natin laban sa team ng Guam at Guam na nga ang malalaglag sa Group A dahil na rin sa ang susunod rin nilang makakalaban ay ang mga naglalakasang teams ng New Zealand at Australia. May dalawa na ngang talo ang New Zealand mula sa Australian National Basketball Team at ibig sabihin nito malaki ang chance natin sa number 2 spot. Isang panalo laban sa team ng New Zealand at Australia ay sigurado na tayo na ang nasa number 2 spot dahil inaasahan nga natin na ang Australia talaga ang magiging number 1. Mahirap silang talunin pero kung natalo tayo laban sa team ng Australia ng 2 beses at 1-1 naman tayo laban sa team ng New Zealand ay mauuwi sa tiebreaker New Zealand at Gilas sa quotient kaya malaki ang chance natin para sa number 2 spot sa ating grupo. Isang panalo laban sa team ng New Zealand ay pwede na at depende na lamang tayo sa quotient system. Pero yun nga nasabi ni Coach Tim Cone na masaya siya sa panalo laban sa team ng Guam pero kulang ang laki ng ating lamang dahil na rin sa sigurado tayo na tatambakan nga ng New Zealand ng pagkalaki ang team ng Guam. Lalong-lalo na at talo sila ng 2 beses kontra sa team ng Australia. Nakikita naman natin na hindi na muna aabot ang pagiging local ni Ange Kouame sa Pebrero ng susunod na taon at sa mga mid-month ito next year gagawa ng apila at yung proseso nga rin hindi instant, parang pinipending nga rin ng FIBA ang mga ganitong klase ng apila ng mga players kagaya kay QMB. Hindi nga instant ang pagproseso sa kanyang eligibility, ilang buwan ang lumipas at nauwi pa sa pagkakaroon ng personal na abogado si QMB para sa kanyang apila na maging local player ng Gilas pero nagtagumpay naman si QMB. Eto na nga naglalaro para sa ating national basketball team. Magiging isang madugong labanan sa hardcourt ang mangyayari sa pagitan ng Gilas at New Zealand at ng Australia. Tayo na naman ang nadidihado sa mga match-up na ito pero may chance pa rin tayo na manalo. Susubukan natin na maisahan ang team ng Australia at maging panalo laban sa team ng New Zealand. Dadagdagan natin ito ng isa sa ating head-to-head match-up. Kung nagawa natin na manalo laban sa team ng Latvia na merong Bertans noon at yung mga superstar local players ng kanilang liga ay nagawa nating pataobin at kayang-kaya natin itong gawin laban naman sa team ng Australia. Lalong-lalo na nga at kung qualifiers ang usapan, hindi sila gaanong gumagamit ng mga NBA players dahil busy nga rin ang kanilang mga Australian NBA players sa kanilang liga kaya isang pagkakataon talaga ang February window para sa Gilas team na manalo laban sa team ng Australia at New Zealand. Hindi ito magiging madali pero nagawa na natin na manalo kontra sa malalakas na teams kagaya ng Latvia at New Zealand at kaya nga rin natin itong ulitin.